Sabi nga nila mga kasambahay, iba na yung panahon na ngayon, no? Lalo na yung tindi ng init ng araw. Kaya napakahalaga na safe at protected tayo from the heat. Pero bukod sa atin, kailangan din nating malaman kung ano ba yung best way para maalagaan natin ang ating pets during the summer season. Kaya for professional veterinarian advice, makakasama natin si Doc Gab Almera, isang veterinarian and founding chairman ng Pet Partner Philippines. Good morning, Doc. Welcome back to the show. Welcome back, Doc. Thank you so much for having us again. Good morning sa lahat ng mga fur parents natin nanonood. To my family and to our mga followers sa Facebook and social media. Yun, no. Kaya nababanggit yun nga, Doc, no? Kasi nga ngayon, hindi lang naman tayo, mga tao yung prone sa mga heat-related na mga injuries, no? Pati yung mga pets natin. So ano ba yung magandang mapag-usapan po natin ngayon para sa mga pets natin? Very important ito, lalo na ngayon, kasi this summer season, ang dami naming cases sa clinic and even sa mga community events namin. Kasi most people know us on the Pet Partner Philippines, we go to the community. So basically, our venue are mostly on the open area. And in our clinic, we have clinic in the province and in the Quezon City. And we have been encountering this time, na mga heat stroke cases. This is dapat mapag-usapan natin unang-una is for us to define ano ba yung heat stress and heat stroke and ano yung mga hayop na prone sa ganito mga cases. Tama. Eh marami din kasi practices na nagkokos na mas maging risky yung mga pet nila sa heat stress and heat stroke. Dok, nabanggit niyo na po yung tinatawag na heat stress. Ano po yung kaibahan nun sa heat stroke? Tsaka paano po namin malalaman kung yung pet nahi-heat stress na sila? Well, we define it first. Ang normal kasi temperature ng mga dog and cat natin is nasa 38.2 to 39.2. Within that range, no? Ngayon, sa mga parents natin, kapag ang room temperature natin ay nag-exceed ng around 39 to 40, nagkakaroon na doon ng parang difficulty for the body temperature of the animal na ma-sustain nila. When the room temperature within the environment reaches more than 39 going 40, nagsisimula na doon magkaroon ng heat stress. Heat stress is yung nagsisimula ng medyo ma-stress yung body ng hayop at hindi niya na makontrol yung temperature within at doon na nagde-develop yung mga naiipon yung init sa katawan. And then heat stroke is when nagiging severe na yung cases. Ito na yung medyo irreversible. Heat stress is kind of reversible kapag nabigyan mo agad ng abrupt attention, but it can go to heat stroke kapag tumaas na siya ng 41 and above. Pero Doc, ano yung mga early signs na dapat babantayan ng isang pet owner para malaman na, ay, yung alaga ko naiinitan na to? Magandang malaman ng Stress mga... na siya. Yes. Magandang malaman ng fur parents natin yan. Kasi ang common mistake is that yung mga pets ay nagbibigay ng signs right away. Actually, hindi. Lalong-lalo na sa mga cats. Very, very subtle ang sign for cats. So, let's begin muna with the dogs, no? May mga early signs nito can be mga dog natin is very irritated sila. They move around to find comfort. Siyempre, mainit. Yung iba, nakita nila, nagpa-panting. When you say panting, by basic term, ito yung naglalabas ng dila para maglabas ng init. Kasi ang mga dogs and cat po natin, if you don't know, they don't have the normal sweat gland tulad ng tao. Hindi sila nagpapawis. So what they do is that they pant, and then sometimes, yung mga cats naman natin, nag-groom sila ng sarili nila. Kaya mahalagang makita natin yung mga signs ng panting na excessive. Nandun din yung mga drooling, medyo parang naglalaway na sila. Nandiyan yung nakita natin na medyo excessive na irritation ng movement nila. And then makita din natin dyan, medyo hindi na nilang magawang tumayo minsan. Ito na yung papunta na tayo ng medyo severe cases. Yung severe cases na, nandiyan ay vomiting. Nandiyan na rin yung may diarrhea na sila. And last, pinaka-problem dito is unconsciousness na. Pag ganun na nangyari, you have to visit the vet. Kasi, as we said, irreversible yung damage ng heat stroke na pag doon na umabot. Kaya dapat aware tayo sa mga signs, Doc. Definitely. Pero may ano po ba? May mas at risk ba kung aso ba o pusa? At may mga specific breeds ba na mas madali silang ma-heat stress? Very good point. So, for pet parents out there, actually, mas common ang dog because of this funny reason. Ang dog kasi, medyo mas prone silang gumawa ng mga bagay na magkakos para mas maging prone sila dito. Una, they do more activity outside. They run outside, di ba? They run outside. And rule of thumb po natin, kapag yung palm mo, nilagay mo sa floor or sa pavement at hindi mo kaya magtagal sa init more than 5 seconds, it's too hot for them. Tandaan po natin ang kanilang mga sweat, ang mga kanilang po ay way din to dissipate heat. So, bawal siyang masunog talaga. And then, sa mga dogs din natin, sila kasi yung kadalasang natakbo natin sa labas. Unlike cats na, I would say, a little smarter kasi they would find shade. Iwas sila. Para magtago, di ba? So, mas risky in terms of specific type is dog. Pero in terms of type ng alaga natin, mas risky po ang mga sumusunod. Una is yung mga old or senior pet kasi yung kanilang capacity to manage heat is very less na dahil matanda na sila. Second, yung mga sobrang tataba.
ng mga pets. Kasi pag obese sila, syempre, dissipation of heat sa laki ng katawan nila, mas matagal. Then, nandyan din po yung mga short nose. Syempre, yung mga pango. Dahil nga panting yung kanilang way to remove the heat, kapag medyo hindi sila makapaglabas ng hangin, medyo mahirapan talaga sila. And nandyan din yung mga fur coat, no? Pero dapat natin tandaan, mga kapatid, sa lahat po ng mga nanonood, na hindi po pinaka-risk ang balahibo. Kasi meron tayong double-coated na pets. And hindi nila alam, hindi po ito actually problem in most cases. Kasi yung mga double-coated na mga fur babies natin, meron silang tinatawag na personal insulation. Yung makapal na balahibo actually, meron niyang tinatawag na undercoat na nasa loob kung saan nagtatrap ng cold na hangin. And then yung kanilang makapal na balahibo sa labas, yung kanilang pinaka nakita sa labas, yun naman yung nagre-repel ng heat. So, dapat natin tandaan, hindi po ginugroom at kinakalbo yung mga ganitong double-coated, no? Ayun, kasi nga, Dok, uso yung pag summer. Ay, summer na papakalbo ko na yung aso ko. mainit Diba? daw, ganyan. Hindi pala yung tama. Yes. May mga ano po ba yung mga common practices or mga ginagawa ng mga pet owners kapag summer na akala nila okay, Bukod pero sa hindi naman pagkakalbo. pala. Oo. Well, una, yun nga, grooming, kailangan mo na may advice ng doktor kung talagang kailangan. Meron din talaga kasing kinakalbo ng sagad, specifically kapag mga may skin condition. Pero mga common na practices, una akala nila, they can do activity sa umaga, lalo na sa summer, na parang walang mangyayaring masama sa pet nila. Tandaan natin, the peak heat temperature is at 10 a.m. to 4 p.m. So never do any activity outside, lalo na for dogs na nandun sa mga at-risk level or mga positions. Pangalawa na common na ginagawa natin is nagdadamit tayo ng mga pets natin. Ay, oo nga. Nagkakaroon din kasi yun ng trap ng heat, lalo na sa mga double-coated. Tandaan natin, yun yung way actually para sana mag-dissipate yung heat sa mga double-coated, yung pag-repel ng init. Ngayon, yung iba din kasi nalagyan ng medyas. And if meron silang cover sa po, and yun yung dissipation ng heat, minsan, nagkakos din yun ng heat stress. And tandaan natin, hindi common sa pet natin, lalo na sa hindi sanay, na may damit. And irritation and discomfort can increase the body temperature para mas lalo pa silang mainitan. Okay. And pangatlo is, yung mga pets po natin, hindi nakapagsasalita. Hindi na makakapagsabi if uhaw na siya. Makikita mo na lang minsan, thick na yung saliva, dry na yung mouth nila. So, regularly, dapat pong magbigay ng hydration. More water talaga tayo during summer. And wag na wag po nating bibigyan ng maraming activity yung mga pets natin, lalo na yung maraming dogs, pinaglalaro nila during the day. Iwasan natin yun. While activity is very important for pets natin, mahalaga na it's limited during the day. Pero sa mga iba, safe po ba, kunyari, nakita na naiinitan yung pet nila, safe po ba na paliguan nila? Okay lang po ba yun? Very good question, no? Sa lahat po ng mga may pets, lalo na ngayong summer, while it is important na sila po ay ma-hydrate, hindi po lahat ay pinapaliguan madalas. Kasi unang-una, tandaan natin, may normal oils, yung balat o yung balahibo ng mga katawan ng mga pets natin, hindi siya pwedeng masira. May certain time lang. Siguro doon sa mga fur parents po na madalas naglalaro sa labas yung pets, you can have them bath. Pag sa mga dogs natin, maybe during the middle of the day, once a day or even twice lang a week. Pero advisable kasi wag na masyadong i-outdoor, i-indoor na lang. Sa mga cats kasi usually ano lang yan every 3 weeks or every 1 to 2 months lang tayo nagpapaligo. Ang pinaka-common na maling na ginagawa po is kapag nag-heat stress na, pag-ibigay po ng abrupt na malamig na tubig. Bawal na bawal yun. Tandaan po natin kapag nag-heat stress ang sanghayop, bumubuka yung ugat nila, vasodilated, para dumami yung hangin at oxygen. Kapag ikaw ay nagpaligo ng malamig na tubig, nagba-vasoconstrict yun. Pag nag-vasoconstrict yun, possible silang ma-stroke lalo. So yung sudden change in temperature ay very, very delikado. Pero you can give water na malamig just to hydrate. Pero not na para paliguan sila. Bibiglain. Eh, yung iba nakita ko, Dok, nagbibigay sila ng mga bloke ng yelo. Safe ba yung mga ganong practice? Pwede yun kung merong capacity si pet na pupunta lang siya kung gusto niya. Not na you will force them to really have that water inside the body. Malaking bagay din yun na tawag nating cold mat. Yung mga pet mat na malalamig. Pwede yun kasi they have the option, pag uncomfortable na sila sa init, they will put themselves dun sa mga mat na yun. Pero hindi yung pipilitin mo sila. Wala silang option. Oo, huwag pipilitin. Pero yun, Dok, nakitaan na nga natin ng mga signs and symptoms yung pet. Ano po yung mga first aid na pwedeng gawin naman bago dalhin po sa vet? Okay, good question. No? Meron tayong mga different steps. Pero una nating gagawin dito is to not put any cold water. Pinakauna yun. Ang dami naming cases na ganun yung akala nila na baguhin agad yung temperature. Hindi po, wag na gagawin. Unang gagawin natin, remove them in a place kung saan sila nagkakaroon ng heat stress. Pinakaunang dapat gawin is ilagay sila sa shaded na area with circulating air.
hindi alam ng maraming pet parents, hindi lang po yan about sa init ng lugar. It's about the humidity and the air circulation around it. Kahit anong gawin mong pagkapalamig dyan, if the room itself is walang way to remove the hot air or humidity, possible pa rin mag-heat stress yan. So after mong ilagay sila sa shaded with air circulation, pwede mo nang punasan yung katawan nila ng wet towel, medyo basa, na hindi ganong, medyo malamig din siya, okay lang yun. Basta punasan mo yung kanilang belly, kung saan sila nag-iipon ng init. Yung oxyla nila, yung mga singit, yung mukha nila, para medyo unti-unti makaramdam sila ng comfort. Lalo na sa mga cats, alam niyo naman, they do grooming, di ba? Pero pag sila heat stress, heat stroke na, they cannot do it eh. So they cannot make themselves comfortable. So punasan natin. Pangatlo, make them hydrated. So provide continuous water. These are the things you can do at home, the 3 steps. Pero remember po, kapag may vomiting, may unconsciousness na, may drooling or incoordinated movement, these are emergency signs. You cannot do those 3 things, you have to bring them to the vet clinic. Ako, medyo mahirap nga pala kapag ganito yung nangyayari sa mga pets natin. Kasi hindi nga sila nakakapagsalita eh. Kawawa. Pero Dok, pag nakita na natin yung mga sinabi nyo na emergency signs na may vomiting na, Yeah. hanggang umabot sa unconscious na, paano po yung nagiging treatment po ninyo pag dinala natin sa mga Okay. vet natin? Usually, sa mga tinadala sa clinic, no, una, ina-assess muna namin talaga yung level of heat stroke. Kasi when you say heat stroke, by technical term, ano to eh, dinidenature o niluluso ng init yung protein sa brain. Kaya nga nagkakaroon ng permanent damage, it attacks the brain eh, niluluto niya. So basically, what we do, definitely, we would like to make the temperature na mapunta muna sa normal. Kasi pagdating sa amin, mainit na, no? So basically, we have to slowly turn them into the normal temperature kung kaya pa kapag ganitong cases. So sinuswero namin ito para unti-unti din ma-headlit yung katawan, and we try to put gradual yung mga cooling pad, yung sinasabi din namin sa inyo, and we try to provide oxygen. Kasi yun yung kailangan nila, ma-oxygenate sila dahil ka nag-unconscious sila. And then we do the blood test. Kailangan nating malaman kung ano yung nabago dun sa dugo nila kasi that will determine exactly what is the current state. Kaya po ba siyang habulin? Meron ba tayong kailangang ibigay na medication? So, in the clinic, we run the test para malaman yung severity ng damage. Dok, meron po bang mga aso na nagsusurvive talaga kahit na magkaroon na sila ng heat stroke? Actually, depende talaga yan sa severity na na-encounter nila. Kung talagang severe na talagang may mga cases na ng sobrang, yung iba kasi nagsusuka na ng dugo. No, may mga ganon. No? Yung iba talaga nagsisizure na sila. Medyo mahirap siyang ma-recover. Lalo na kung long-term period. Depende on the effect. Pero to answer the question kung may nag-recover, meron naman, madami din naman. Basta may nakita, medyo conscious pa yung pet natin. Tapos nakita natin na hindi pa naman ganun katagal yung period of unconsciousness. Kasi remember, the brain needs oxygen. Kaya nga. Once unconscious siya at wala nang supply ng oxygen doon at medyo matagal na yung period, hindi na mahabol yun. So, ang laging natandaan ng for parents, the time is our enemy on this. Lagi po tayong magmamadali kung alam natin na unconscious na at hindi mo alam yung reason. Lalong-lalo na po sa mga for parents natin na laging nasa labas, no? Huwag nating hasanayin yung pet natin kasi kadalasan dito, nagiging habit kasi ng pet. And our pets, of course, they don't know na risky pala yun for them. And hindi lang po, siguro pahapiwan ko na din, hindi lang actually heat ang kalaban natin this summer, but vehicular accident. Kasi ang dami nagpupunta ngayon sa mga mall, sa mga beaches. So, yung movement ng tao, ang dami. So, aside from heat, accident is also common this summer. After naman ng treatment, Dok, gaano katagal naman o kabilis yung recovery naman ng mga pets na? Usually, mabilis lang naman kapag may nandun pa tayo sa stage ng heat stress. Yung tipong hindi pa talaga nagpunta ng heat stroke. Kasi as we said, irreversible kasi pag heat stroke eh, no? Kapag nandun pa tayo sa heat stress, manageable, usually hours lang nag-recover naman sila. Pero we need to observe din muna kung paano sila ialagaan ng for parents pagbalik sa bahay. Kasi baka yung problem sa environment itself. Diba? Baka naman talaga Pagbalik, mainit sa lugar. ulit lang din. So, kailangan mo i-maintain mo siya sa clinic and then wait until the environment is ready for the dog na ma-rescue ulit. So, yun yung mga concern dapat natin. Ayun, ang dami nating nalaman kay Doc Gab about sa mga reminders, lalo na para sa ating mga pets dahil mainit po ang panahon ngayon. Pero Doc, baka may gusto lang po kayong i-promote or batiin. Sige po, go ahead po. So, sa lahat po ng for parents natin, I would like everyone to be reminded po na this summer season, hindi lang po pets natin ang nangailangan ng tulong but also our community, stray animals sa labas. Kasi kung mainit na nga to for us, mainit na to for our pets, lalong-lalo na po sa mga animals na walang bahay. No? So if we can bring water to hydrate animals outside na may kakayahan tayong painumin or give them food din, I hope we consider that. And for everyone po who would like to help and who would like to join our activities sa mga Locos Kapon events, to visit our clinic, you could visit us and check our social media
That's Doc Gab Veterinarian on Facebook and Instagram. And I would like to greet my family in Capan City, Nueva Ecija, our friends and our PPP family, and for all the people who are doing the advocacy for community animals, thank you so much. And for all responsible for parents doing the best that they can for the better life of their animals. Good morning. Alright. Thank Morning. you po. Yun po, thank you so much po, Thank you, kay sir. Doc Gab Almera. Very timely po talaga tong sinare niya sa amin today. Oo. Thank you so much. Tsaka tandaan natin mga kasambahay, no, kahit ano pang hayop yung alaga natin, deserve rin nila na maging cool and refreshed, lalo na ngayong tag-init. Kaya tandaan natin yung mga sinabi ni Doc Gab dahil ang responsableng pet owner ay ang tunay na pet lover. That's right.